Sabi ko nga sa inyo, yung lahat ng sinabi sa SONA, numero yun. Numero. Hindi ibig sabihin totoo. Okay? Again, hindi natin ano yan, hanggang hindi natin nakikita. Kasi lahat yun, pati yung poverty. Mantakin mo, in-interview si Gadon. Sabi niya, yung poverty daw ay bumababa. Basta hindi ko sure kung ano yung exact term. Poverty ba yun o yung inflation? Hindi ako sure Basta in other words, umaasenso daw ang buhay ng mga Pilipino, sabi ni Gadon, doon sa SONA. Alam mo, if we will fight them on numbers, maybe it's true. Okay, maybe it's true. Kasi, ang numbers is numbers. Pwede naman baguhin yan kung gugustuhin nila. Kaya nilang dayain yan Ang tanong, anong nararamdaman ng mga Pilipino? Yung bang nararamdaman ng Pilipino ay talagang sumisigla ang buhay? Uy, maraming salamat Rodolfo. Ang daming sira sa vlog, yung buti na lang may banat pa. Thank you. Hindi, alam nyo, ito lang ang pangako namin. Nag-meeting nga kami ng mga banateros. Pangako namin sa inyo, we would stick on the truth no matter what. Magalit man ang karamihan. Kasi tandaan ninyo, ginawa na ho namin yan during the ISCO time. Di ba? Ang daming nagalit sa atin noon, mga banatero sa atin. Ang daming nagalit sa atin noon. Bumagsak lahat ng views namin, subscriber namin, bumagsak nung panahon nung kay ISCO. Di ba? Pero nakinig tayo kay Pangulong Duterte. Nakinig tayo kay Pangulong Duterte kahit bumagsak yung views natin, and yet, tamo eventually, nagsisi sila. Kasi nga, yung totoo, doon tayo sa totoo. Hindi totoo yun. Kaya sanay na po kami doon. Ang importante, tayuan namin yung tama. Kasi yung tama, hindi nagbabago. Yung opinion nila tungkol doon sa mga nakikita nila ngayon, nagbabago yan. Eventually, kaya nga sila, di ba, nagsisi. Kasi, facts yun Yung panahon ni Pangulong Duterte, mga sinabi niya, facts yun. Hindi na namin kailangan makumbinse na totoo yung mga sinabi ni PRRT. Facts na yun. And we can see it. Let's not go there. You know why? Ang daming pwedeng Ang dami ko nang natanungan. Even some expert people na nasasabi nila, panoorin niyo yung ibang mga nagko-komento na expert sa video editing. Grabe. Alam mo, natatawa nga ako Sabi ko, bakit ang bulag ng ilang mga kababayan natin? Ang dami na hong nagkomentong video editor na hindi sila political, hindi sila makamarkos, and yet sinasabi nilang halatang edited. Hindi po ako nagsabi niyan Magtingin po kayo sa TikTok, buksan yung mata nyo, tanungin nyo sa mga video editor, yun ang sinasabi nila. Sabi ko nga, kesa na mapatunayan dun sa mga taong hindi kumbinsido, lalo silang na-turn off doon sa lumabas na video. Hindi sila lalong nakumbinse. Yung mga hindi pa kumbinsido, like yung mga nagbumoto, yung mga tanso na lumipat ngayon dito sa Maiso, Kuno, hindi sila kumbinsido Kaya kailangan nila ng video. Kami kumbinsido na kami. Noon pa, kumbinsido na kami. Kaya nga hindi kami bumoto Di ba? Ang kailangan nating kumbinsihin ngayon, mga kababayan, ay yung mga nasa labas. Yun po ang kailangan nating kumbinsihin. Alam mo, meron pa ako nakausap sabi, eto Duterte supporter to. Solid Duterte supporter to. Pero hindi siya yung vocal politically sa kanyang social media. Pero sabi niya nung nakita niya yung video, ba't naman kayo ganyan? Bakit naman desperate, masyadong desperate move yan? Halatang halata. Ganun ang sinabi. Alam mo, nung naano ko sabi ko, hindi ako naano sa sinabi niya. Naano ako dun sa mga taong nagbubulag-bulagan. Nagbubulag-bulagan kasi niloloko sila ng mga vlogger na for the views tulad ni Bisdak, tulad ni BMR. Diretsuhan na. Ginagamit nila tong issue na to for the views. Ayaw nila panindigan yung totoo. Alam naman nila sa loob nila yun Nobel Tulyao, salamat po. Kasi nga, pera Alam mo na, pag may views, may pera. Hindi na importante kung totoo ba to o hindi.
Wala tayong magagawa. Di ba? Wala tayong magagawa. Simple na nga lang eh. Huwag kayo sumunod sa sinasabi namin. Sumunod na lang kayo kay PRRD. Si PRRD nga, tsaka mahisog, dininay na galing sa kanila. If it has a good impact, and if this is true, I don't think PRRD would deny it. But they deny it. Eto, dito ka magigising. Yung ultimong naglabas na vlogger, dininay niya na si Marcos yun. Tapos, yung mga bulag, di ba? Yung mga bulag, naniwala pa rin. Ipinahamak kayo ng vlogger na yun. Kawawa naman kayo. Di ba? Naniwala ka na fake picture? Ano, paulit-ulit? Ano to? Tanga lang? Bagal ng utak, ha? Paulit-ulit? Magkano kaya ang binayad sa'yo? 5 million. Ang binayad sa akin? Alam mo kung anong binayad sa akin? Subpina. Demanda. Yan ang binayad sa akin. Pakisagot ako. Sige. Kayo ang may subpina. Tingnan ko. Ha? Sige nga. Yan ang totoo. Alam niyo bang gagastusin ko mahigit sa isang demanda ko? 2 to, ha? 500. Aabutin ako. Sana, hindi na umabot. Sana, ma-dismiss ka agad. Ganon. 500K nga abutin. Kulang-kulang. Isipin niyo yun, ha? Ngayon, sasabihin yung bayad.